I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again! Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello! Nako, siguro mga bes, meron, kilala nyo siguro ito, no? Kilala nyo ito si Dr. Tony Lechon. Medyo may controversial ito si Tony Lechon si Tony Lechon, no? Ito binira po ito ni Congressman Garin sa kanyang speech na talaga naman mahilig magpakalat ng fake news ito, mga kababayan, tungkol naman doon sa PhilHealth naman yon. So wag na natin pag-usapan yon kasi ang PhilHealth okay na, wala ng problema, ay sinagot na po yan ni Pangulong Marcos Jr. Pero patuloy pa rin pinagkakalat ng mga utak talangka na dilis, guys, So dahil dito mga kababayan, ito si Dr. Lechon, ito another fake news ang kanyang pinagagawa. Ito basahin ko ito sabi ng Pilipinas, Lechon nagkalat ng fake news sa INC protest rally. Agay, talaga ito may balat na ito sa ano ito sa puwet ito si Lechon laging nagpapakalat ng fake news, guys. Anti-Marcos ito, no? Kumalat ang isang de umano'y anonsyo ng Iglesia ni Cristo tungkol sa gaganaping protest rally tungkol sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte na lumalabas sa social media page ng health advocate si Dr. Tony Lechon ngayong Lunes, December 23. Subalit matapos ang ilang minuto ay agad na binura na niya ito at nagbigay ng paliwanag. Ayan na naman tayo Ito si Dr. Lechon may pagkamaritis ito, mga besa, chismoso. So nagpost ito sa social media, mga kababayan. Sabi nga dyan, ay yung INC magkakaroon po ng protest rally. Nakita nyo na sa laban kay Vice President Sara Duterte. Ay, naloka ako, guys. Ano ba nangyari sa mundo, no? So dahil dito mga kabayan, ito si Dr. Lechon, himbis sa yung mga pasyente niya, ang inatupag niya, pero nagmamaritis ito sa social media, mga bes. Pero kasi mayroon siyang pinopost sa social media. Ayan nga yun, yung gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo. Kung kailan man ito basahin ko sa inyo. Ito po, mayroon siyang post. Dinelete niya pero na-screenshot ng isang netizen. Ito, sabi, tapos nagpaliwanag siya. I have deleted that INC announcement. I will not be an instrument of misinformation or fake news, paliwanag ni Lechon. Ay, ganun ba? Bakit mo kaagad dinelete? Alam niyo mga kababayan, ito, ewan ko ba sa mga tao, no? Ewan ko, ano bang mga nangyayari sa kanila? I will not be an instrument of misinformation. Ano yung pinagkakalat mo? Hindi ba yan? Naloka ako, guys. Delete mo, ibig sabihin, hindi ka instrumento para sa mga misinformation or fake news. So, ibig sabihin, yung dinelete mo ay totoo. Hala ka ngayon, Mr. Dr. Lechon. Pasko pa naman bukas, ang daming kakain ng lechon. Ito pa. Tuloy, iginiit ng doktor na sa halip na pagkaaksayahan niya ang isyu sa impeachment na ikinasa laban sa Vice President, mas naisin na lang niya na tutukan ang kontrobersya sa bilyong pisong halaga ng pondo ng PhilHealth Insurance Corporation PhilHealth na dumano'y hindi napakinabangan ng milyong-milyong membro nito. Ay, ikaw naman, Mr. Lechon. Puro ka kuda ng kuda Pakinggan mo kasi yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. May kadahilanan po yun. Kaya zero subsidy yan kasi may mga pundo pa yan na malalaki, bilyon-bilyon pa na hindi nagagamit at hindi kumbaga nagagamit dun sa mga taong nangangailangan panahon pa ng past administration. Kayo naman, bago kasi kayo kumuda, mag-ano kayo, tawag dito, mag-research kayo.
Para, alam nyo, iwasan nyo na yan, i-close the book nyo yung issue sa PhilHealth. Yan po ay ginagarantayan na ni Pangulong Marcos Jr. May pundo man o wala, tuloy-tuloy pa rin ang benepisyo ng mga senior citizen or sino mga tao o yung mga beneficiary niyan. Sus, kayo talaga, puro kayo issue. Sinagutan ni Pangulong Marcos Jr. yan. Close the book nyo na lang yan. Milyon. Ngayon nyo lang sasabihin yan. Nung panahon ni Digong, hindi nyo nakikita yung mga kapalpakan. Kaloka. Ito pa. Ako minsan, guys, ewan ko dito sa mga tao, no? Nakakapag-isip ako, bakit kaya ginagawa nila to, no? Hindi mo alam kung ano bang target intention nila, maninira ba, o sadyang nagpapakalat talaga siya ng fake news para lang makuha ang atensyon ng taong bayan. Para nang sa ganun, magalit ang iba kay Pangulong Marcos Jr., di ba? Pero matalino ang mga Pilipino, alam nila. Nakikita nila sa social media, yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. ay talaga naman solid. 'Di ba? Although hindi naman perfect ang isang pangulo, pero kahit papaano si Pangulong Marcos Jr., kung i-level niyo naman sa ibang mga administrasyon, ang layo. Ang daming nagagawa ang pangulo. Kasi mabait ito, guys, mabait ito, super. Kaya siguro marami nagagalit sa kanya. Sa kabaitan niya, walang alam kundi tumulong. Maraming magaganang programa, 'di ba? Nakikinabang po ang mga maralita, Tuloy. The ball is on BBM hands. He need to get the game winner. Giit ni Litson ay Litson. Ikaw na kaya magpapangulo. Isang pulpo din na doktor na ito, puro ka kuda ka ng kuda. Wala ka na lang ginawa. At tupagin mo yung mga pasyente mo. Hindi yung nakikialam ka pa. Hindi ka naman pangulo, tuloy. Sabi dito, guys, inantabayan din niya kay ibibito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang questionable provision sa 2025 General Appropriation na akga ang 6.3352 trillion national budget para sa sunod na taon. Ay, nako. Yan, hindi na po pwede ibabalik yan. Sabay kam. Aprobado na po ng Kongres yan, aprobado na po ng Senado yan. 'Di ba? Hindi na po pwede 'yun. Magkandalit-silitse yan pag ibalik. Either na yan, kung ibibito man ng Pangulo, mga kababayan, mayroong ibig sabihin, may nakita ang Pangulo na hindi ka nais-nais. Siguro naman, baka mayroong isiningit na project na hindi naman kasama dyan sa budget na yan, maring ganyan ang dahilan. Ako, ayoko ng maraming paliwanag, chichi-burichi. 'Di ba? Ang importante, kung ano po yung sinabi ng Pangulo, doon po tayo. Wag na natin ng gatungan pa. Tama na po yan. Kaloka kayo. Hintayin na lang po natin na pipirmahan ng mahal na Pangulo yan. Pag pinirmahan niya yan, bago mag January 9, pag pinirmahan yan, ibig sabihin maayos na. Wag niyong diktahin ng Pangulo. Hindi po kayo ang Pangulo. Marami pong mga advisor yan. Mga economic advisor niya. Alam niyang ginagawa niya. Huwag niyong pangunahin. Lalo na doon sa mga retired general na sinasabi, huwag daw pirmahan ng Pangulo. Bakit? Sino ba kayo? Pangulo ba kayo? Hindi po, wala kayo sa posisyon para manduin ang Pangulo. Hindi po kayo ang Pangulo. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. At hindi basta-basta niya na pirmahan yan. Nakaagad-agad. Siguro kung ibang admin, sigurado na pirmahan na yan. Kahit sabihin mo maraming mga project na isinali dyan na hindi naman kasali dyan sa budget na yan. Isa sa mga dahilan yan May mga project siguro isiningit, kaya hindi niya pinipirmahan yan. Kaya ayusin. 'Di ba? Tanggalin niya siguro or whatsoever. Kung ibito man niya yan, okay lang yun. Ibig sabihin, ayusin. Kaya hindi niya pinirmahan yan kasi mayroon siya nakita na hindi maganda. Ay, sus, ito naman si Lichono, mas magaling ka pa sa Pangulo. Kaya ako, guys, kasi maraming paliwanag yung mga iba. Ako, ayoko na marami si Chiburichi. Basta ang importante, pag napirmahan ng Pangulo yan, ibig sabihin, maayos na. Mayroon lang aayusin yan. Kaso, ang problema, itong mga tao na ito, ginagatungan pa nila. Kumbaga, dagdag bawas, ganun. Yung panggagatong nila, may masama panggagatong. Kaloka. Iwan ko dito sa mga tao na ito, himbis
tulungan nila ang Pangulo, himbis magbigay sila ng suggestion, aba, ginagatungan pa nila ng masasamang salita. Kayo naloka. Ibang klaseng mga tao ito. Oh, so dahil dito mga kababayan, ako sa totoo lang, I trust the President. I know, sa lawak ba naman na experience niya, alam na alam niya lahat mga kababayan. Hindi mo na kailangan turuan ng Pangulo or manduin. My goodness, Pangulo siya ng Pilipinas, kaya alam niya. O kung iba yan na nakaupo dyan, wala. Pinirmahan na yan. Kahit maraming singit-singit na mga project dyan na hindi na makasali sa budget. Ay nako, pinapasama nyo lang ang imahe ng Pilipinas. Kayo talaga. Tungkol dito sa PhilHealth, tapos na yan. Sinagutan ng Pangulo. In-upload ko nga dyan yung video niya eh. Kayo naman, ito po yung pinost niya ni Lechon, guys. INC rally on January 13, 2025 against injustice. Please check it out. Okay. So, big sabihin guys, magkakaroon daw ng rally ang INC this coming January. January 13. Kaso lang, binawi niya, dinilit niya. Di ba sabi niyo, hindi daw siya instrumento ng misinformation or fake news. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi mo. Pinost mo. Inunahan mo na ang INC. Ngayon, dinilit mo na. Okay. Sabi ng Pilipinas Today guys, Dr. Lechon nagkalat ng fake news sa INC protest. In INC protest. Agay. Protest ng INC rally. Agay, patay ka ngayon. Ano kaya ang sagot ng INC dito guys? Ano po ang kapalagay nyo? Oy, sa mga INC dyan, nanonood, ano po ang kapalagay nyo dito sa pinagkakalat ni Lechon? Baboy. Lechon pala. INC rally on January 13, 2025 against injustice. Please check it out. Caption ni Health Advocate Dr. Tony Lechon. Ito si Tony Lechon. Talagang maritis ito guys. Kalalaking tao. Dapat ang inatupag ito, mga pasyente niya lang, no? So, dahil dyan, hindi daw siya instrumento ng misinformation or fake news. So, ibig sabihin, hindi fake news yung in-upload niya, ay yung pinost niya. Totoo yan. Di kaya abangan natin sa January 13 kung totoo yung mga sinasabi niya. Tapos ngayon, sabay bawi. Ay, nako. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates sa inyo, sa mga INC. Tingnan nyo si Lechon, nagkakalat ng tae sa social media, guys. Magre-react ka mga INC dito pag ganito, So, yun guys, maraming salamat for watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And baboos, God bless Philippines.